Per GMA Boxing News, hindi po susukuan mga bossing ng MP Promotions President Sean Gibbons si former Super Flyweight Champion Jerwin Pretty Boy Angkahas until makalaban ulit ito sa world title na magbibigay again ng oportunidad sa kanya maging world champion ulit. Nagawa na raw nila ito dati at gagawin ulit nila sa hinaharap. Naniniwala si Gibbons na despite sa talo ni Angkahas sa mga kamay ng kasalukuyang WBA 118-pound bantamweight champion Takuma Inoue, may ibubuga pa rin ito at soon kaya pang manalo sa kampyonato. Isa rin si Gibbons sa tumulong last time na i-lift up ang spirit ni Angkahas matapos aminin ng dating kampyon sa latest media interview na sobrang down daw siya pagkatapos ng kanyang knockout loss to Takuma Inoue. Ayon sa Viva Promotions, magbabalik si Jerwin sa ring either sa Abril o Mayo. Samantala, sa isang casual conversation kasagsagan ng ensayo ngayon ng ating pambansang kamao 8 Division World Champion Manny Pacquiao na pag-usapan ang tungkol sa disiplina ng mga boksingero pati na rin ang pag-inom. Matatandaan na isyu kamakailan lang si Angkahas sa pag-iinom daw nito lalo na nung matalo siya sa mga kamay ni current IBF Super Flyweight World Champion Fernando Puma Martinez. Isa rin sa na-isyo sa pag-inom ay si former 3 Division World Champion Jandrel Cuadro Alas Casimero. Sinabi ni Pacquiao na kailangan daw talaga ang disiplina sa mundo ng boxing upang maging matagumpay. Dapat din daw puspusan palagi ang ensayo kahit na sino ang kontra. Alam niya raw na mahirap ang pagboboxing, kaya kailangan daw i-push ang sarili sabay ang disiplina at dedikasyon. Habang ongoing ang usapan ay may nagsabi kay Pacman na hanggang ngayon wala pa raw siyang nakikitang Pinoy na boksingero na kagaya raw mag-training kay Pacquiao. Even sa sinasabing disiplina raw sa training ay so far wala pa raw nakakapantay sa nag-iisang 8 Division World Champion. Tila napa-agree naman si Pacquiao dito. May nagkomento pa nga along their conversation na may mga Pinoy boxers din daw na malalakas pang uminom ng soft drinks. Diga rin ni Pacman, wala rong silbi ang tapang ng isang fighter kung tamad naman daw mag-ensayo. Magiging confident ka raw kasi sa actual na bakbakan kung alam mong ensayado ka. Naibahagi rin niya na ang pinakamalupit daw niyang stamina ay during his first battle with former 3 Division World Champion Hall of Famer Mexican, the baby-faced assassin Marco Antonio Barrera. Labang alam na po nating binugbog ng husto ni Manny si Barrera in road to 11th round TKO victory. Dito'y kahit umabot daw ng 24 rounds ang laban nila ni Barrera, wala raw problema sa kanya. Di siya napapagod bumitaw ng kanyang mga kamao. May tila nadismaya naman na kasama ni Pacman na wala na raw pound for pound material ngayon na Pinoy boxer. Naibahagi rin ni Pacman na ang dami raw na biktima ng kanyang pamatay na kaliwa. Na-mention din niya na may pogi raw siyang nakalaban. At ipinaalala sa kanya ito ng kanyang mga kasama na yun ay si former Junior Welterweight World Champion Chris Algieri na pinabagsak ni Pacman ng 6 na beses sa bakbakan. Hirit din ni Manny, di na raw alam ni Algieri saan ito pupunta dahil sa kaliwat kanan daw niya na atake. Bago tayo magpatuloy, singit po muna natin to. Quick lang po. Mahilig ka ba pumusta sa PBA, NBA, mobile games o casino? Narito na ang 1xBet para sa iyo. Hanapin mo lang ang link sa ating comment section. Ilagay ang promo code na ASTIG para may bonus ka na agad na up to 7,000 pesos sa first deposit mo. Ano pa inaantay mo? Bet na! Mag-cash in, cash out gamit ang GCash, Paymaya, crypto, and bank transfer. Going back, tila namimiss po ni Pacquiao ang prime years niya sa mundo ng boxing kung saan namayagpag talaga siya. Dala-dala ang bandila ng Pilipinas worldwide sa kanyang kasikatan. Grabe raw talaga siya makapag-training sa mga panahong yun. Panahong matuturing natin na golden age of Philippine boxing. May babalik pa kaya ang ganong klase ng hype sa Philippine boxing mga bossing kung saan ang numero 1 sa pound for pound rankings ay Pinoy? I-komento nyo lang po yan sa ibaba. Maraming salamat po.